Praise. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Glory to Jesus. No, nasturbo tagadali ganina. Pero ganiha ra to. So, I think dili ta magpadisturbo karong kamuntagon. Amen. Hallelujah. Pila ba ninyo ang nakatulog gabi? Kami mga igsoon 2 hours ra gyud among tulog ni Miriam. Kay 24 hours gyud ang burnout. Hallelujah. So, grabing ubo na ko. Giubo pa ko daan, so singot. Dibok gabi yung inubuhanay mo nang medyo ulitaw ang tingog karon. Praise the Lord. But anyways, God is still good. Amen? Maayo gud gyapon atong buhi nga Dios. Again, I request everyone to please stand as we read the word of the Lord. In the book of Psalms 116 verse 12. Nawa to monitor, okay. Psalms 116 verse 12 naging siya, what shall I repay to the Lord for all His benefits to me? What shall I repay to the Lord for all His benefits to me? Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, for this time, O Lord God, of worshiping you, giving you glory, honor. For you alone, O God, are worthy to receive glory and honor, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa imong mga katawhan who are here, na naghatag panahon sa pagsimba diha kanimo. Father, I pray, O Lord God, sa matag pulong, Ginoo, nga imong ihatag kanamo karon, I pray nga ikaw magapanalangin sa imong mensahe. Ako nagaampo, Lord, nga tugutan nimo ang balaan nga espiritu nga magapanglihok sa among taliwala. And speak to your people this morning, O God, in the mighty name of Jesus. Nga sa tanang kaayo nimo, Ginoo, sa among kinabuhi, makapangutan na unta kami, Ginoo, what shall I repay to the Lord? For all your benefits, for all the benefits, O Lord God, nga imong gihatag kanamo. Salamat kay Amahan, ining taknaa, and we give you all the glory. And we expect something from you, Lord God, through the Holy Spirit. Ining kabuntagon in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Magalingkod ang tanan nilalom sa presensya sa Ginoo. Alright? Nagdasok mo din na pa may lingkuranan diri sa tubangan dapit mga igsuon. Gusto na ko maglingkod ta tanan kay walay magbarog kay kapoy kay nang naka-standing position ta, amen. So, mga bata, palihog, mga nanay, ipadala inyo ang mga bata dito sa ato ang children's room so that you will not be disturbed sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Alright? Okay, so, hallelujah once again. Happy Father's Day to us, mga father. Happy ba mo? Mura man mong dili happy. Murag father naman mo. Wa may happy. Ha? Hallelujah. Tanan naka-green. Naka-yellow ang uban. Happy Father's Day. Hallelujah. So, this is our Sunday. This is our day. No? Although, ang tanang adlaw, mga igsoon, iya gina sa Dios. Pansalamat sa Ginoo nga aduna po'y makahinumdom sa mga tatay. Amen. Hallelujah. Alright, this morning's message, mga igsoon, giulahan kini og requital. What is requital? What is the word requital? The word requital, mga igsoon, means return or response for something you receive. That's the word requital. The word requital meaning return or you respond that's something you receive. Amen? Kanang ang atong pagbalik, pag-uli sa tubag sa atong nadawat. Amen? Muna gitawag pulong requital. So,
Nining kabuntagon mga igsoon, mangutana sa ako sa inyo ha. What is the most valuable thing, valuable gift that you have received, that you ever received? Bidaw, mangutana sa tabi. Ingon si Arvin ang pinaka valuable kuno kayo niya nga butang mga igsoon nga dadawat. Iya ako ng asawa. Hihi, cute ay. Daw, yo. Unsa may pinaka para nimo nga nadawat nimo nga gasa? Asawa po. Mga asawa ra gyud. Ha? O bana po kuno diri kang Ate Dayday. All right? So, sometimes mga igsoon, the value of a gift is often measured not by the price but by the impact nga gikahatag ani sa imuha. Amen? Tungod kay bisan pa og mahal kay na siya, pero og wala man lang siya naghatag impact sa imuha, that's not valuable things. Amen? Ang pinaka valuable things kayo nga atong nadawat nga gasa mga igsoon that give us impact sa atong kinabuhi. Amen? So siguro tama si Arvin, no? Tama siyo nga ang valuable things nila ilang asawa because I believe their wife give impact to their life. Dili kay give impacto. Dili impact. Dili mga impacto na itong mga asawa mga isa, but they give impact to us. Amen? Hallelujah. Pero mag-away, impacta na. Hallelujah. Now, some gifts, mga igsoon, make life easier. Amen? Ang uban nga mga gasa, na imong naghatag kanato, nga ato ang kinabuhi, makes our life easier. Some gifts makes us better. Nahimong mayo, nahimong na kaayo nato. Amen ba? Siguro, kung kwarta ihatag nimo, so, labaw kinahanglan ka og kwarta, nya na imuhatag nimong kwarta, makes your life easier. Nahimong maayo ang imuhang kinabuhi. But there are gifts, mga igsoon, that change your life forever. Doon ay mga gasa nga nag-usab sa imong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Forever. Amen? Did you receive that gift? Nagunaon na nas mami. Nga naman, most of the gift that we receive, eventually, we can repay. Diba? Kasagaran. Nga sa mga igsoon, if someone treat you for a lunch, sunod adlaw, ikaw na po. Diba? Makabayad na sad ka. Ngunang bitaw natay panultiho na siya, ikaw say bayad ron, ako na po ugma. Alright? Mabayad na nimo ang uban nga mga gasa, no? We can buy them lunch later. Or bisang saon sa mga butang. If someone help us, kung dunay mutapang nato, we can return the favor. Right? Bisan pa ang usa ka tawo, he did not ask for it. But of course, ato na siyang kanang gitawag voluntary nimo nga muhatag ka from the heart because someone is helping you. Wala jud kay batasan kung gitabangan ka niya ikaw dili ka. Di ba? Sa tuwa. All right? But there are some gifts also so valuable that payment is impossible. Dunay mga gasa, mga igsoon, nga very precious, nga dili gyud ka kabayad. O dili gyud ka kabalos. Amen? Na unsaon man na nimo ron. O dili gyud ka kabalos. Unsa may imong buhaton. So in this book, mga igsoon, Psalmist had received such a gift. Not money, not positions, but God's deliverance. Kay kung kwarta, mabayaran mo na eh. Amen? Kung mga positions, makabalos mo ka eh.
Gani mo ingon ka mubalos ra niya ako nimo. Bisan sa pagpangutang, bisag dili ko kakapalos pero basta mangutang ka, saad yun nimo tanan, baslan ra ka na ka, bayran na ka. Amen? Di ba? Kung muduol ka sa usa ka tawo, pwede makahulam og money, bayran lagi ka nako dayon ugma. Di ba? Pero ang ugma di gyud na mo abot, that's why it's called tomorrow. Nayo sa kabarbiro ba? Wala kayo magpagunting siya kay murag bati ug agi ba? Butangan niyang paskin dito sa gawas. Yan siya dito. Ugma ang tupi, walay bayad. Butangan niya dito siya. Okay, naraba rin tayo bisita nga Tagalog, mga igsoon. Hindi kasabot, mag-nosblito. At Tagalogin, tomorrow. Bukas ang gupit, libre. So, buntag sayo pa lang mga igsoon, alas 8 sa mga pli, alas 7 pa lang naglinya na. Dagan, magpagupit siya. Ano man, napabay labaw nga sakripisyo nga gihatag sa Dios nimo? Wala na. O walay labaw sakripisyo mga igsoon. So kung ang imong pag-ani din para nimo tanaw nimo, nagsakripisyo ka kamo, saka ka diri, init kaayo, nagsakripisyo ka kay layo kaayo. Alright? Nagsakripisyo ka, imong na, magsakripisyo ko ron kay Sunday. Actually mga igsoon, that's not wrong ang word sacrifice nga atong gamiton. That's your offering. You offer to God. Kay kung gamiton nimo ang word sacrifice, mao nang bisag di na kaganahan, you don't like anymore to go to church, but because of the word sacrifice, talaga ka, pugos na ka. Dili na from the heart. Pero ang word offer, mga igsoon, tungod kay kabalo ka, Christ sacrificed for us. So this is what we can offer to God. And it will not be a burden. Tungod kay offering man. Amen? Amen ba? Klaro ba na mga igsoon? So not devotion offered, then favor receive. Dili, baliktad na. Alright? Now, in this book of Psalms 116, mga igsoon, it is a thanksgiving sa usa ka writer nini. The writer, the author of this book, no, ayaw mo pag-unaw na, basta book of Psalms gani, kan David na tanan. No. Dili na, kan David tanan nga sinulat. Naay sa usa ka, kuhan din na, kanang gitawag worship leader, napod dihay kang, si Asaph, dili tanan. Kining Psalms 116, dili known ang kung kinsay nagsulat. Unknown siya ang kung kinsay nagsulat niini mga igsoon. Pero the psalmist ining atong gibasa was written by the Israelites worshiper who had been delivered from a life-threatening crisis. Ang nagsulat ani mga igsoon, for sure usa ka Israelites nga diin gipahigawas siya sa Dios. Gikan sa threatening kaayo nga crisis iyang kinabuhi. Kung imong basahon din na sa verse 1, iyang gisgutan din na, apit siya mamatay, dunay daghang problema. Kung basahon nimo na sa Psalms 116, especially diha sa verse 3, 8 to 5, na din na iyang gisgutan. But some scholars suggested that it was David. Tungod kay murag personal siya nga testimony. Pero the scripture is silent kung kinsa gi author ni ana. But bahalag kinsa nagsulat ana mga igsoon, pero this is the message. The writer had been near to death. Hapit na siya mamatay. The sorrow of death nga maoy ihang gibati. Verse 3, he cried to the Lord. Ingon siya, nihilak siya diha sa Ginoo. Verse 4, and God delivered him. When he cried to the Lord, God delivered him. Taliwala sa iya mga pagsulay, mga igsoon. Verse 5 to 8, imo nang mabasa din na. So, gipaygawas siya sa Ginoo. Amen? So, that is the context. No? Before sa tuang gibasa,
nga kining tawhana mga igsoon, gideliver siya sa Dios near to death. Gideliver siya sa Ginoo from the crisis sa iyahang kinabuhi. Amen? And then, verse 12, ingon siya, what shall I repay? Meaning to say, after the deliverance, after God deliver him, after God bless him, ingon siya sa verse 12, what shall I repay? Nangayo bang Ginoo? Is God asking for it? That you have to pay me? Wala. Di ba? Wala. Pero because of the experience that God delivered him, the natural response of our hearts, dapat moingon ka, what shall I repay? How can I pay you, Lord? How can I repay the Lord? Ikaw mga igsoon, kung dunay mga tao nga nagbuhat og maayo nimo, makahuna-una makaog ka ng balos? Makabalos ba pugka ka? Di ba? Mga igsoon, this is not a question of a debtor trying to pay the bill. Dili ni siya pangutana sa usa ka taong nakautang. But this is a question of a redeemed sinner. Amen? Nga na-overwhelm pagmaayo of the grace of God. Amen? The psalmist understand that God's blessing cannot be repaid. Kasabot siya nga ang panalangin sa Dios dili gyud na nimo mabayran. Kaya nga naman, makabayad ka kas Ginoo nga sa hangin palandaan ginanhawa nimo gikan pagkatao nimo. Ang oxygen sa ospital tagpila ang tangke? 2,000. Pila na ka-oxygen atong nabayran? Nga kung gibutangan ni kwintador atong ilong diri. Hallelujah, labaw na musaka kag bukid. Nya dako kay kag bangang sa ilong. Pas-pas mo tuyo kayo. Kwintador. Way siguro di pod ka agwantang kwintador, maguba pod pareha na. Di ba? We cannot pay. Sa ginhawa palandaan, di ka kabayad mga igsoon. So, nasabta na sa usa ka psalmist mga igsoon that we cannot pay God's blessing. Di yung kakabayad. Then he realized that God's mercy is too great to repay. Ang grasya sa Ginoo, dako kayo nga dili yung kakabayad sa grasya sa Dios. Yet grace demands response. Yes, we cannot pay the grace of God, but the grace demands response. Amen ba? Klaro ba na? Dili kay tungod kay nakasabuta that everything is a grace from God. Salvation is a grace. Salvation is a gift. Gasa na sa Ginoo. It's not of your work. Di ba? Ingon ang Ephesians chapter 2. It's not of your works, so that no one should boast. So if it is not our works, so dili na lang ta mo bayad? Wala na lang yung response? We don't want to respond from the grace of God? Dili na lang yun? Sige una-una. Always remember mga igsoon, we have to respond also to the grace of God nga gikahatag diri kanato. Amen? So, the question is not how can I earn God's favor, but how should I respond to God's favor? Klaro ba? Dili kay mo hatag ka, dili kay mo serbisyo ka, dili kay mo magmatinudano ka sa Ginoo to earn God's favor. No. The question is that how can I respond to God's favor? Amen. The answer to God's grace is not repayment, but grateful worship. Amen. Ang tubag nato diha sa grasya sa Ginoo mga igsoon, dili aron imong bayran.
But our response to God's grace is grateful worship. Pasalamaton ka ba? Father's Day man karon, mga anak nga nang graduate. Grateful ba mo sa inyong parents? Are we grateful enough to our parents? Those who graduated this year. Nakapasalamat ba ka ng tinud-an nay, dili ka nakapasalamat nga tungod kay gisugot ra pod. Nagpasalamat na kasi mong papa. Ay, nakalimot ko. Pa, thank you pa. Akong gamito na ko ang anak si Jared mga igsoon. Pag-graduate yun ni Jared, tigulang na kaya na siya ni-graduate, no? Pero pag sugod niyang trabaho, ingon na siya, Pang, ako na pod. Sa tinuod lang. Ako na mga isang giingnan nga pagtigom-tigom rin, kay magminyo na ba'y kasunod. Ako kasi tinuod na, amo ginagawa ngayon ko, pagtigom. Pero muuli din Pang, mga tuta sa kwan, i-treat mi tanan. Kami po, dali kayo mo tando. Tando po mi dayon. Sige. Tuta. Di ba? Yan ipanguli na mo, murag nakagasto na siya. Moingon na po ko, Rit, ay sige, suroy. Tigom kayo, binyo na ka. Pero ingon na po niya, Pang, mga tuta din. Tara. Ano man, mao na iyang gratitude, iyang response, wala may mangayo. Wala may magkingon nga, kanunay gani sa mga adopted na ko, si Tina gani. Ako may nanin ko, pag-graduate ni mo tin, pwede na minimong kalimutan. Nga naman, we will not ask in return. Pay it forward. Amen? So sa Diyos, mga igsoon, God did not ask. But it should be our response, natural response, that we have to be grateful and worship the Lord for all the grace. Wala siya. Nga naman, kay kung mangayo ang Diyos, if He will ask from us, that's not grace anymore. That's utang. Amen? That's credit. Kaya nga naman, mangayo man ka. So, dili siya matawag o gracious God. Paano man? Bombay siya. You know what is Bombay? Kaya naman, napay patubo. Patagaan na ka. 3,000. Pila? How much? How much do you want? 10,000? Right. Alright, pero tubo? Pila na? 5,600. Makukasabot na. Diba? But God did not ask. But it should be our natural response to the grace of God that we are to be grateful for Him and we have to worship Him. Amen? Ask how can we respond to the abundance, goodness sa atong Ginoo. Pangutan ako nimo imong kaugalingon mga igsoon, how will you respond to the abundant nga blessing, pagkamaayo sa Dios? Amen? Pangutanon ko nato ang atong kaugalingon that how can we repay God? Kabayad na ba ka? Siguro nagunaw na mo, why should I repay? He did not ask for it. Anong mo bayad man ko? Huwag mo siya mangayo. Tama? Atong pamalandungan ni mga igsoon. Instead, he resolved to take, yung sa gingon ni, sa Psalmist, ingon siya, verse 13, I will take the cup of salvation. Pagpangutanan niya mga igsoon, when he asked himself, he said, how can I repay God? For all the benefits, for all the blessings, for all the grace, for all the mercy that I received from the Lord, for all the deliverance that God has given to me. Siya rin ang utana, siya rin po nitubag. Kung siyang answer, I will take the cup of salvation. Ang iyang tubag mga igsoon. Alright? Iyang tubag, I will take the cup of salvation. To take the cup of salvation mga igsoon. Ingon siya,
salvation, the first response to God's grace is not giving. Kung yung tanahon, the first response, ang unang tubag nato sa grasya sa Dios, it's not giving. Usahay man gud kita, Pilipino kita. Ngano, mahilig kita sa burno, kasabot sa burno. Oh, mga bribery. Di ba nga? Nga naman, ato mga example sa mga graduates, Lord! Singgit ka Ginoo. Tagay kong trabaho, Lord. Makatrabaho ka ni ko, Lord. Unang sweldo, imo. That's bribery. Ingana ba ang tubag ni Salmes? No. When he asked himself, how can I repay the Lord for all the benefits? Ingon siya, I will take the cup of salvation. The first response to God's grace is not giving, but receiving. Nanawa ha? Nga naman, kisa man din naghatag kaluwasan. Who gives salvation? God. The psalmist said, how can I repay? Siya, I will take the cup of salvation. Alright? But pasabot mga kaigsunan, he does not offer something to God. He received from God. Wala siya nag-offer. Kundi ang gidawat. Nga naman, salvation is free gift from God. Nakadungog tana. But not all people receive that salvation. Sa kadaghan kay natong giwalayhan, natong crusade, but few only who receive that salvation. Meaning to say, if you receive the deliverance of God, accept that deliverance, accept that salvation. Amen. Dawato ni mo na, maunang naa ka karon diri because you receive that salvation. Ingon siya, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. The cup of salvation symbolizes God's saving provision and deliverance. Gidawat niya, you receive it, imo nang gi-enjoy na mga igsoon. That's why makapasalamat ka sa Ginoo. Before there is offering, there is receiving. Sa dili pa ka muhatag, before you give to the Lord, meaning to say you receive it first from God. So kung nakadawat na ka, natural ni mo response. 3 Sundays ago, nabitaw mo yung istoryahan ni Arvin, katong mga kauban ni nga mga siman, nga mga mo intern. Mautong na sulod sa kung na sa sunod, kay mularga na po ni. Nagplano ko nga kining atong mga siman diri. Tagaan ako ng ministry. Seafarers Ministry. Bitaw. Kini sila Junamar. Ito, mauli ito sa aying. Arvin, kisa pa ning uban diri, nadaghaman ni sila din eh. Ay, Mark! Praise the Lord. Oh, tinod. To encourage these new graduates. Kaya nga naman, kamo mo naka-receive na, nakadawat na mo sa panalangin sa Ginoo, naka-experience na mo sa grasya sa Dios. That's why, pag istorya na mo ato, pagkahuman sa simba, ingon si Arvin, sa kadaghanan, mao ni ang ginabuhat, basta padung pang matrabaho, daghang kay isaad. Lord, magtinuod yung simpa ni mo, Lord. Sweldo ka ni ko, Lord, tagaan ko. Ingon si Arvin, una na kong sweldo, wag yung kumuhatag. Siya, wala na akong gihatag tanan eh. Siya nag-offering siya, pero siya musaad nga, unang sweldo akong ihatag. Sigagong mata sa mga itong classmate ni Kwan. Sa ano? Tungod kay wala ko magplano nga maora na akong ihatag. Hello? Mindset ba? Tinuod man. And he proved it. Usahay, maumang ko na lang yoy atong plano, gisaad sa Ginoo ba? Sa kadaghan kaing panalangin nga gihatag sa Ginoo, for all the benefits that God has given to us, kanarang usa ka sweldo. Hello. Mahilo ka na. Amen. Pero again, malikon ako, God did not ask for it
but it is the natural response of God's goodness to us. Natural na pat na, bulong natural, why magsugo nimo, why magsulti nimo, because natural. Amen? Dili ka kinahanglan pahinumduman ni Pastor, because that's natural response of all the grace that God has given to us. Ang gracias Ginoo nimo mga igsoon nga gisaniyatay nimo, gikan sa imong pagkatao hantud karon. Amen? Magsige kag tamasa, ultimo imong pagkaon, di ka kakapasalamat. Labo na gutom kayo, hab-hab na lang ritso. Kusog pag yun. Hallelujah. Di ba? That's our natural response. Hallelujah. Before there is offering, there will be receiving first. Before there is service, there is salvation. Sa dili pa ka muhatag, doon na sa'y pagdawat. Sa dili pa ka mo alagad, doon na sa'y kaluwasan. Because you cannot serve God if you are not saved. Amen? The greatest response to the grace is not giving something to God. First, it is receiving what He freely gives. Amen. So, unsa man to'y libre nga gihatag sa Ginoo nimo? Kaluwasan. So, ang kaluwasan libre. Ang response ni Psalmist mangisyon, then I will take the cup. Dawato nako. Dawato nako ni. Mao na nga, dili lahi ang kanang nituo ka lang, ug lahi nang nidawat. Kaya ang nidawat, mao to siya mo respond. Ang mituo, why respond? Anong diri ra sunahon na ba? Dali ra na ma-discourage. Hallelujah. The first act of devotion is faith. Amen? The first act of devotion is faith. You cannot render anything to God until you first receive everything from Christ. Dili gyud ka makarender bisan sa unsang mga butang, mga igsuon, hangtod nga dili sa ka makadawat gikan dinha kag Kristo. Amen? You cannot offer acceptable devotion until you first receive God's saving grace. Amen? You cannot offer acceptable devotion until you first receive God's saving grace. Christian's devotion, mga igsoon, is never the price, but salvation, it is the fruit of salvation. The price, it is just the fruit of salvation. Amen? Dili tungod kay ikaw mo'y dakog hatag. Dakog kay kog hatag sa Ginoo kay aron nga panalanginan pa ko sa Ginoo. Dili oy. Not the price. Ang imong paghatag, that's the fruit of your salvation. That's the fruit because of the grace of God. Amen? Kay kung fruit lang na, mga igsunan, dali lang. Natural lang na kaya sa imuha. So before God asks for your devotion, He offered His salvation. Ginoo gyud nag-una tanan. Wala gyud butang mga igsoon nga kita mo ni una. Ang Dios gyud mo nag-una mga kaigsuonan. Since from the beginning, the creation, God originated or originally created human to live in joyful dependence upon Him. Pagsugod pa lang sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, gibuhat ta sa Dios mga igsoon sa pagpuyo nga malipayon, and our dependence is on Him. Sa iya lang yun. Amen ba? Adam and Eve were designed to receive life, provision, fellowship from God. Gi-design ta na sa Ginoo. Pero humanity was never, listen to this, intended to be self-sufficient. Wala ta gi-design sa Ginoo. We are not designed by God to be self-sufficient. We are designed to depend on Him. Amen? Sana, sa iya lang yung ka magsalig. May piso ka sa bangko o trilyon or malita-malita.
Salig yapos Ginoo. Amen. Estudyante pa ka og hangtod siguro na imo kang professional. Salig yapos Ginoo because we are designed by God to depend on Him, not in self-sufficient. Manang muanhi gyapon kag simbahan. Natural response mo na sa Ginoo. Muampo gyapon ka, you will pray because that's your natural response to God. It's not a burden. Mas nindot din noon kayo mo ato sa simbahan mga igsoon kay dato na kay sakyanan, di ba? Oh, noon sar ba hinon magsige naman hinon kag suroy-suroy. Sige naman hinon kag laag-laag ay Domingo kay ay nagbanding mi pastor. Ito nung yung Domingo. Ano man day magbanding mo sa imong pamilya diri? Amen? Hallelujah. We were created to depend on God. But because of sin, because of the fall, everything changed. Instead of what? Receiving from God, mankind sought to become its own Savior. Nangita sila, imbes nga magsalig dias Ginoo, imbes magsalig sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo, imbes magsalig sa deliverance sa Dios, gusto na sila na limuluwas silang kaugalingon. Sa dinang sala na. Alright? So ever since, sa dinang napakyas ang tao, people have attempted to earn what's only God can freely give. Ang tao, nag-attempt na pag-earn nga iyang maangkon kung unsa to'y butang nga ihatag raw ta sa Ginoong libre. Di ba? Unsa man na? Salvation. That's why ang tao, ang salvation, it's a free gift from God. But because of sin, humanity tried to earn it. Napasta dako kag hatag, simba jud ka pirme, luhod kag ikan didto anto dire. Ana gani? Oh, you are trying to earn that salvation. Hoy, libre ra na do. Libre ra na, dili na pabayras Ginoo. Ngano man, kabalong Ginoo, hambugiro ka. Amen? God knows our hearts. This heart, a fallen heart. Mabitaw nang it so happen, mga igsoon, nakasulod kong simbahan nga ang atop, kanang roof ba? Donated by. Murag nakas eskwelahan. Donated by the PTA president. Sulat kina. Di ba? Salamat ko sa Ginoo kay way mga pangani diri. May mga panganwin. Di ba? Because our hearts has been fallen. Hambugiro ni. Mga igsoon, don't earn salvation. Because salvation is free. Amen? Dili na mo kinalan i-earn. But the natural response for a person who is saved is devotion and worship. Gratitude to God. The natural response. Hallelujah! But thanks be to God, Christ accomplished what we could never accomplish. Si Kristo mo'y nag-accomplish ka sa butang nga dili na to kaya. Nga naman, at the Last Supper, Jesus took the cup and established the new covenant through His blood. Ang psalmist yung siya, what shall I repay to the Lord for all the benefits? Yung siya, I will take the cup. Pero again, even though He take the cup of salvation, He failed again. But because of the redemptive plan of God, Christ took, gikuha sa Ginoo ang maong cup niya, I will take the cup of salvation. So that for us, it should be free. Aron nga para nato, dili na ka maghago. Mutuo ka na lang. Og magkinabuhi. Agoy, kining tao, mga igsoon, patuuhon na lang gani, di pa jud. Hallelujah. Gusto gyud maghago-hago. Ay, nako.
magpalansang pagyud sa cross nga humana. Klaruho na lang nato na. Kay mao na take the cup. Christ take the cup of salvation. In the Lord's Supper, Paul said, this is my blood in new covenant. Amen? Ug wala na lain pa. Mao na na. He drank the cup of a divine wrath so that sinners might receive the cup of salvation. Siya'y nag-inom. Siya'y nag-antos sa kasuko because of sin so that sinners could take the cup of salvation by free. That's why salvation is free because somebody paid for it. And who is that? That's Jesus. Woo! Hallelujah. So through Christ, we receive salvation as a gift. The blessing we enjoy come at the cost of His suffering. Tanang panalangin, nga imong gi-enjoy karon, nagagikan na sa suffering ni Jesus Christ. Nya di jud ka kahuna-una, what shall I repay? Kung ako pa'y Ginoo, if I am Jesus Christ, napuo na gyud ta. Hallelujah. And you know what? Because of Christ, mga igsoon, we enjoy everything today. Woo! Glory! Because of Christ. And one day, God's people will sit at the marriage supper of the Lamb. Sa kadlaw, di ba? Nindot kayo ng mga tambong mito tagkasal, no? Mga tagkasal, na ikasal. Gahapon, nag-attend mi og kanang dedication. Yagingnan dahil may nga, Pastor, ato taman niyo to. Ato dahil may tanan ay. Nga naman, kabalo man kung nailitson. Wa mi mga bitar ninyo kay burn out mas inyo. Di ba? To attend an event kanang mga wedding, di ba? Wow, it feels good to us. Ano man, di ka na magdungag sa inyo. Libre, wala na po kayo hugason. Ang problema na po nas mga bata ng hugason ba ya? Oh, ato taman niyo to. Yes, yes, yes. One day, mga igsoon, we will attend at the restoration nga giandan sa Dios kanato mga igsoon. One day, God's people, kitang tanang mga anak sa Dios, will sit at the marriage supper of the Lamb. Kauban sa ato ang Ginoong Hesukristo. Amen! The cup we receive by faith, today we will enjoy in fullness with Christ's return. Kanang kopa nga atong gidawat, pinaagi sa pagtuo mga igsoon, karong adlaw ato nang gina-enjoy in the fullness. Labaw na gyud when Christ return. Salvation began now, will be completed pohon atos langit. Ang kaluwasan ato nang gina-enjoy karon, but the completeness of this salvation when we attend the marriage supper of the Lamb. Ayaw gyud og pakyasa na. Kay inig pangaon na mo dito, mangita ko sa tagawin palumpon. Nganong wa man kadiri. Basig ng luod ka. Hallelujah. Glory to God. And look at verse 18. 14 and 18. I will pay my vow unto the Lord now in the presence of all His people. Una, nangutana siya, yung sa gingon, what shall I render? And then he said, I will pay I will take the cup of salvation. And this time, ikaduhin siya, I will pay my vow unto the Lord. Alright? I will pay my vow unto the Lord. Vow, in the Old Testament, vow was voluntary. Again, voluntary promise made to God often during a time of distress. Kung imong tanawon gyud bisan sa tuang panahon,
ang kanang mga pakigsaad, mga igsoon, ang Ginoo dili man gyud mangayo usa sa mohatag nimo og panalangin, dili mangayo ang Ginoo. Oh, okay, I will bless you, but unsa may imong ikahatag nako in return? Dili gyud mangayo. God did not ask for that. All right? Dili gyud mangayo ang Ginoo niya na mga igsoon, because God is a gracious God. Ihatagan niya bisan sa wala nang ngayo eh. That's our God. Ingana ba pud imong Ginoo? Even though you don't ask, ingon siya, your heavenly Father knows already. Sa to paggrasya gyud ang Ginoo, di gyud siya mangayo. Pero kita lang tao, basta makabaton tag panalangin, natural nato nga muhatag din tag mga saad. Amen. Nya mao nang daghan kahit ang mga saad nga wa matuman. Nga naman, because we are overwhelmed sa mga butang. O, mura kag katong nanagat. Nagat sila. Giunos bitaw, wa na sudlan na og bangka ilang tubig. Aw. Nasudlan na dag tubig ang ilang bangka. Para lang makamata mo ba? Diba? Ingon din tatay, Father's Day po to. Dong, ampos. Tanang santos dong. Kay malunod na kita ni. Malunod ta ni. Basta inigdunggo na to dong. Mudag ko tayo kandila. Murag pusti kadako. Murag palo sa barko. So, pirting ampo yun sa bata. Ay, kaya ang bata taon. So, mubong istorya, nakadunggo yun sila sa baybayon. Pag abot sa baybayon, saog nilang sakayan. Isa, tara dong, ipusa na, kingulit ta. Isa, tay, nakadunggo man tay. Managkot ta tay. Isa, buang hindi ka mataan na ba day, murag palo nga kandila. Orang, ibuhat lang ang saad aron pakyason. Amen? So, it is voluntary promise made to God, often during the time of distress. The psalmists, mga igsuon, publicly acknowledge God's what? Gi-acknowledge sa psalmist, mga igsuon. He publicly acknowledged that God's ownership of his life. Amen? Gipanag-iya na siya sa Dios. So his devotion is not hidden. Ang iyang devotion, wala niya gitago. Kung siyang gingon, I will proclaim, I will pay my vow unto the Lord now in the presence of his what? People. Wala kay gitago. Dili siya magpasalamat nga, unspoken. Ha? Brad, ikaw Brad, basag na kay pagpasalamat. Ay, unspoken lang, pastor. Murag dili na maugaling. So, di lang yun na ko mapag-awas, pastor, pero actually, nagpasalamat yun ko. Dili na mao. Diri, he publicly. Amen? Dapat pagpasalamat kas Ginoo, mga igsoon. Mao na siya pagbayad, pagpasalamat sa kaayo sa Dios. Among the people, in the presence of his people, this is important that the psalmist does not want his gratitude to remain private. Goy, atong mga pagpasalamat, mga igsoon, kay murag wa man gyapon ta kadawat. Grabe ng pagpasalamat sa uban. Ang uban, grabe kayong pasalamat. Karon dayong Miyerkules, Thanksgiving, pagpasalamat kay last Wednesday, karong next week. Ari pud mo. Kay gusto pud mi makabalo. Nga magpasalamat mo, Ginoo, Lord, pasalamat tayo mga igsoon in the presence of his people. Amen? Dili kayo privately. Sa mga nakapasar og board, kanang naarapay mang board exam, no? Diri ka nagpaampo at ka celebrate sa hello? Nga kami diri nag-ampo, grabe nga mo, Lord! Hallelujah! Tubaga, Ginoo! Papasara sa exam, Lord! Nakapasar ka, ang imong gi-celebrate. Domingo, pag yun! Wala ko mga sabana. Pulong nas Ginoo nag-ingon. Amen? Hello? In the presence of his people, those are not people of God. Ang imong kung makapa-pre-request ka, diri. Samtang wa pa mo gawas ang result, kada
Merkules, Pastor, pray, Pastor. Human ang exam, papaampo, pagyapon ka. Alang nga to, osbuntos ginoong imong answer. Human na ka ng exam, ayan, nagpaampo. Ano man, di naman tumausap. Unfair po kayo na imong ginoo eh. Nga ang imong wrong, himuong correct. Hindi na pwede. Pasalamatan ang Ginoo, Lord. Thank you. Whatever the result sa akong exam, Lord, in Jesus' name, let it be. Good or bad, kaingon ang pulong sa Ginoo, in everything, give thanks. So kung wa ka pasar, give thanks. Kung nakapasar, give thanks. Kung nakapasar, rejoice. Kung wa ka pasar, rejoice. Nga naman, dili bang good din na, mga igsoon, ang atong tinuod nga kinabuhi, ang atong tinuod kinabuhi, ang atong identity in Christ. Hallelujah. He wants to worship publicly before God. Covenant community. These are God's covenant community, the people of God. The idea is, God deliver me publicly, di ba? Ang Diyos na to, mga igsoon, nag-deliver, nagpaigawas na to in public. Therefore, we have to acknowledge also God publicly. Ang Ginoo nag-promote nimo publicly. Unya, dili magkapasalamat. As I said, kung magkapasalamat, dili sa mga tao sa Dios nga mo'y nagpaluyo sa mga pagampo. Asa? Ang iyang itreat, kauban niya sa trabaho, Domingos, buntag, mga ligog sa nuwan. Hallelujah. Praise the Lord. Hello! Okay na ba mo diha mga igsoon? This is the message of God. It's not my word. Amen. Kung nakatagamta na tas gracias Ginoo. Amen. His testimony, look at this, become an act of worship that encourage others to trust the Lord. Kanang imong testimonyo, your testimony will encourage others to trust the Lord. Mo tigihimo na mong arbintong nag-istorya mi sa kwan. Insya, wala ko muhatag, wa ko musaad ni nga nga klase nga pagsaad. Ang akong pagsaad sa Ginoo, Lord, basta ihatag nimo ni hangtod sa hangtod. Himo niyang natural response. Kay kung napugos lang ka, kausar ra gyud na. Yung pugos mo nang ka, ikaduha na, wa na, bisag piso. O maliban lang anang mong ihatag, wa na ka diri. Kaya nga naman, nag-enjoy na ka sa gihatag sa Ginoo ni mga posisyon. O dili na ka mag-enjoy sa presensya sa Dios, kauban sa mga katauhan sa Dios. You will not enjoy anymore. Go to church, nga naman, kasagaran ni mong tubag, busy, busy, busy. O pastor, manaralagi ko, busy ko kayo. Sa tinuod mga igsoon, the word busy is not in the vocabulary of God. Nga naman, ang nasa vocabulary sa Dios mga igsoon, seek Him first. Amen? Unahan Ginoo. Hallelujah. Amen ba? The grace that we receive becomes a testimony that He declares. Nawa? Ang grasya nga atong nadawat mga igsoon, nahimo kining, it becomes a testimony that we declare. Grasya, meaning to say, the grace, daghan kayong dagway ang grasya. Grasya, manas Ginoo nakatrabaho ka. Because, dili tanan nakagraduate nakatrabaho. Grasya, manas Ginoo mga igsoon, may kag panglawas. Grasya, Ginoo, nga nanaghan mong kwarta, kay dili tanan daghang kwarta. Grasya, tanan daghan grasya, Ginoo. Grasya gyapon nas Ginoo mga igsoon nga medyo tama-tama lang ginabuhi. Kay dato sila, mao nang natama-tama ra ka. I mean, everything has a purpose. So tungod kay sa katuyuan sa Ginoo, tanan na ay katuyuan mga igsoon, it's all about the grace of God. So you have that testimony that you have to declare God's goodness in the midst of the people. Munong ayaw kaulaw? Kanang pagsimba, pag-awit, don't be shy to sing the Lord. Don't be shy to jump. Don't be shy to dance. Amen? If there's an opportunity to share the gospel, to share your testimony, do it. Don't keep it privately.
Amen? Buhato na to na. Kaya nga naman, it will encourage other people. It will encourage. Nga naman, because some people here, maybe ni go through sama sa imong giagyan. But because of your testimony, they were encouraged. Now, testimony na mo ni Miriam, member na to sa Win Hindang sa una. Nag-loan og 10,000 for barbecue. Loan siya. Nya uso tong budol-budol. Nakainom naman ang budol. Nga nakay daghang kwarta na patabang sa imuha. Dahil asa dapit ning kuan, bla bla bla. Mo communicate gani kaniya, no? Makalimot ka ang imong kwarta nahatag nimo. Na budol gikan gid siya sa bangko. Nay nagpayo og makina. Asa dapit ng shop, bla bla. Siya wa ko kato, di kay tagahindang man siya. Pag abot niya sa balay, ang sulod sa iyang pitaka, newspaper. Ang 10,000 nawala. Okay, murag ipang limutan. Naman na ingana. Oh, siyempre, nang luod Ginoo. Kay bayronon man to. 10,000 niya walay na himong barbecue. Amen? So, wa na sa musimba. Niya iyahang balay na ingani. Mo ni simbahan na diha. Murag kulang na lang ingon, mandungog raman, pastor. Oh, among encourage di na gyud. Nya ako wa man gyud kumuaging na wadan kog 10,000. Kay wa man ko 10,000. Unsa may mawa na ko nga 10,000. Di ba? So, dili ko epektibo nga mo comfort niya. Pero si Ellen Lumanang, 500,000 ang nawala. Compared to 10,000. So, unsay mo gibuhat ni Miriam? Kadtong nawadan og 10,000, may akong gidala. Sister, testimony ragod sa imuhang experience. Samtang namati siya sa testimony ni Sister Ellen, nga 500,000 ang nawala, ni gamay ang iyang gismil. Nibalik sa simba. That's why your testimony of the grace of God can encourage other people. Woo! Hallelujah! Kung ayaw nyo na itago, salamat bitaw ko. Tagsaran ni mo kuhan si Arvin, pero pasalamat ko niya atong Domingo, ha? Matong nisulod sa kunauna, ko tagaan ko ng ministry ni mga sifir, mga sima na to. Ano, okay na ka, Junamar? Duko na Junamar siya. Bitaw, your testimony, listen to this. Bitaw, kini nga itong mga kapitan diri, ang inyong testimonyo sa inyong experience, it's the grace of God. Nganong niabot mo ron din na? O niya, doon na tayo mga bagong graduate din eh, nga wapay tao know-how sa real world, magunsa mi diha. But because of your testimony, you will encourage them. Oh, kaya nga naman, naka-experience naman mo. Kung giunsa mos Ginoo. So, nagsugod pa man natin sila. Amen? Mao po na yung gibuhat ron ni Miriam bilang pastor sa atong mga disciples din eh. We teach them to preach. We teach them how to preach. Unsaon? Tudloan na mo. Nga naman, kaya naka-experience man me. So our experience, our testimony will encourage them also. Ikaw din na nga naglingkod mga igsoon, kanang tanang problema nga imong naagian, tool na to encourage other people. Hallelujah! Mga butang na mga igsoon nga gipasinyati sa Ginoo nato aron ta mahimong gamiton sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Dalay ko na Ginoo. Amen ba? So, 17, siya, I will offer to thee sacrifice of thanksgiving. Alright? So, verse 17. The word sacrifice of thanksgiving refers to the Old Testament thank offering. Kaysa ilang panahon daghang kay silang offering. Tuwa o sa lang gani, likramo na ta. Sa ilang mga iso, na sila gitawag sin offering, atonement offering, peace offering. Daghang kay offering niya, kada offering na mag-ihaw ka. Oh, balindaghan na, unya usa na thanksgiving offering. Pagpasalamat, daghang kayo. Ato usaraman. Nya ilaha mga igsoon, napagyunay number of animals nga imuhang ihawon. Unya dili pagyud na ihid. The best, ang pinaka-best sin portion to those who are weak. Ay awit anak na nasa Exodus, di ba? Ang offering, grabe kay naka-istrikto.
kini diring dapita mga igsoon, this sacrifice of thanksgiving. Again, this is a voluntary sacrifice presented to God in gratitude for His mercy and deliverance. Mo nang maghimo ka o kining gitawag thanksgiving offering. Kita po, nagahimo man tayo nga na, di ba? Sa mga nag-graduate, di ba natin gitawag thanksgiving offering? Unsa man itong gibuhat? Nagpakaon ta sa tao, pero ato nagpakaos Ginoo. Hello? Okay nga naman. Of course, si Christ na ang pinaka-thanksgiving offering na to. Ang nakabati lang. Balik ko na ko mga igsoon. Lahi ang atong gipasalamatan. Always remember, ang thanksgiving, it should be to God. It is voluntary, presented to God. Look at this. Presented to God in gratitude for His mercy and deliverance. No? Maupugya po ng sala, the sin offering, which dealt with guilt. Mao nang maghimo ka og sin offering, tungod kay aron nga mapasaylo ka kay sa Old Testament pa. Maghimo ka, maghalad ka, og sin offering, aron matanggal ang guilt. A thanksgiving offering, mga igsoon, celebrated God's goodness and faithfulness. Dunay kalahian, it's not about your guilt, but it is about God's goodness and faithfulness. Kung himo sila og thanksgiving offering. So, it emphasizes not on the animal nga gisacrifice, but on the grateful heart behind it. Kay thanksgiving man, kanang magkamapasalamaton nga kasing-kasing luyo ni ini. Di ba? Basta mag-thanksgiving offering ka, kanang pulong offering, ang butang nga imong gika-offer is not a burden because of the heart. Pero hatag og baboy nga dili mapasalamaton imong kasing-kasing, manungo ka. Ipaihaw nimo magsakit ra na yung mga tiyan. Di ba? Pero kung ang imong kasing-kasing mga igsoon malipayon kayo ang imong kasing-kasing, ang kanang mga offering nga imong ikahatag, dili na mo matter nimo. Because the behind of those sacrifices is a joyful heart because of God's goodness. Amen. Oh, dalay ko na. Yes, palakpakan na itong Ginoo ni Ana. So, hallelujah. Sacrifice of thanksgiving, outward expression of the gratitude. Mao na ato ang outward expression. Calling upon the Lord. Nganong but pasabot niyo siya, and I will call upon the name of the Lord. Nganong ningon man siya nga, I will call upon the name of the Lord. But pasabot mga igsoon, calling upon the Lord, ongoing dependence and worship. Sa ito ba, it's not one event. Ang ato karon, kausara ta magpasalamat, wanay calling. Di na mo tawag, ini ka magpasalamat. Maramaho na lang. Di na mo simba, blah, 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 wana. But psalmist, mga igsoon, he offered to thee the sacrifice of thanksgiving. Kung siya ang gi-offer, offer para niya, but it's not sacrifice. Ang sacrifice for thanksgiving, dili para siya. It is offering. It's not sacrifice. Kita, ato dawaton, sacrifice. Lord, ako gyud ning isakripisyo nimo Ginoo. Ako unta ning ibaligya, Lord, pero dili na lang. Ayon na lang nagdayon na, wag gyud panalangin na. Wala gyapon. For psalmist, I will offer. The word offer, di ba? Voluntary. So kay offer, voluntarily, ini mo. Inang pagpasalamat sa malipayon, mapasalamaton diya sa Ginoo, offer easily to God. And after your thanksgiving offering, I will call upon the name of the Lord, meaning ongoing dependence upon Him and worship padayon continually. I will call. The psalmist, mga igsoon, is not merely thanking God for the past blessing. He is recommitting himself
to continually in a relationship with God, iyang girecommit ka ng pagpasalamat o ka ng pagtawag niya sa Ginoo, padayon. Amen? Dili one-time event. Note, mga graduates, manabaho na mo, karon ang uban niyo nag-i-exam pa, so dagang kayong pre-request na to, kada, di ba? Merkulis, please pray, pastor, nga makapasar mi sa board exam. Please pray, pastor, nga makatrabaho mi. Si Tina, wa pa'y trabaho ang todron. Kaduha nag-interview. Tawagan ako siya. Ayaw ka bala ka. Pakapil na magunagod sa ihatas Ginoo nimo. Always remember, God knows the best for you. Sabi tao pas, yung ko pag-ministry sa dinha. Pasalamati ang Ginoo. Kaya ako bilang imong naglibog na kung sa ako isulti ba? Pastor! Pass! Asa kuha niya ng is? Diba? Hindi ko graduate na ka. Kung sa may sunod na trabaho yun. Amen? Continually. Kaya nga naman, basin kung napay umol ang Ginoo. Oh, di ba? Nagpasabot mga igsoon ng Psalms 116, it contains intentional repetition. Will call upon the name of the Lord. Kanunay. Amen? Kanunay good. Padayon good. Devotion of faith and dependence upon receiving salvation. Magpadayon good na. Devotion that celebrates God's grace through praise and worship. Padayon good na. Dili na siya mohonong. Why repeat it? Nganong kanunay mana niya, nganong kanunay mana ni Psalmist pagabuhaton mga igsoon? Because he wants to show that the same God he called upon his name, maura nga Dios nga iyang gitawag sa panahon nga na-distress siya, maura sab nga Dios that he called upon the thanksgiving, and maura sab gihapon nga Dios nga iyang alagaron. So the point is, when you call upon the name of the Lord because of your distress, call upon the name of the Lord because of your success. This is the same God. Dili kay sa panahon sa distress, you call upon the name of the Lord. Panahon sa success, forget the Lord. No. Call upon His name. Klaro kay na mga igsoon. Amen ba? Gatawag pa batas Ginoo? Gampo pa batas Ginoo? Panahon magsildo na ka? O panahon ng 15 na ugma, kung sildo na, di na kakatulog. Kaya magkwinta na kas bayron nun. Bayad sa kuan ugma, bayad sa kuan ugma, bayad sa kuan. Mami, wala gud mabilin gyapon. Matupan ni kuan ni Joy gahapon sa mensahe sa iyang siya. Praise the Lord, salamat sa Ginoo. Makalipay ta makadataw ta sa sweldo. Pagkaugma, pislip na lang. Resibo na lang daw. Resibo na lang. Wala na ang sweldo. Bisan pa. Pasalamati ang Ginoo mga kaigsuonan. Amen? Hallelujah. Worship is the language of hearts that have been rescued by grace. Ang pagsimba, pagpasalamat, when we say worship, it's not formal worship. Ani ka diri, pinagsimba ka sa Ginoo. No, worship, every act nga atong ginabuhat sa atong pag-alagad as Ginoo mga igsoon, that is worship. Amen? So, worship is the language of our hearts that have been rescued by God. Even if naluwas ka na, wala ka na, o nahuman na kang giluwas sa Ginoo, still, worship is the language of our hearts. Amen? Kung ipanalangin na ka na sa Ginoo, worship is the language of our hearts. Mga igsoon, ang pagsimba is not a religious obligation. It is a joyful response of hearts that is transformed by the grace of God. Mo na'y kalipay nato mga igsuon nga kita giusab sa Ginoo, mo na ato ang kalipay. Nga naman, humanity, as I said, mga igsoon, was created to worship God. Gihimo tas Ginoo aron pagsimba diha sa atong buhing nga Dios. The highest purpose of mankind is always been the glory of God. That's the highest form. Nagibuhat ta sa Ginoo, always been for the glory of God. We were made to delight in Him.
Maunay katuyuan gyud sa Dios nato mga igsoon. Tungod lang gyud sa sala, corrupted na ang ato ang worship. Instead of worshiping the Creator, humanity worship the created. Imbes nga musimba sa Ginoo, ang atong gisimba, ang unsa na gibuhat sa Dios. Imo nang ginisimba imong trabaho, binuhat ra nas Ginoo. Imo nang gisimba imong kwarta, your money has been created by God. You are not made to worship money. We are made to worship the Creator of that money. Munang, don't forget the Lord, even if you have mali-malita million, trilyones. Amen? Bisa pag ikaw ay kapitan sa barko or kagawad. Ano ba yung kagawad ng barko? Amen? Bisan pa. You worship God. Kay diyata gi-create. Kay kung imo na ganing simbaho na mga igsoon, ang imong trabaho, mulabaw na ganis na sa nagbuhat, then, it reminds you this morning that your heart has been fallen because of sin. Amen? Pero kung dili ni mo na simbahon, mga igsoon, magpahinumdum po na nato that we are created to worship God, not the things that God had created. The heart becomes centered upon self rather than God. Oh, kung ano kayo ta? Mga selfish kayo ta? Hallelujah. Pansalamat sa Dios, through Christ, worship is restored. Pinagi kang Kristo, ang atong pagsimba na restored. Hallelujah. Once and for all, mga igsoon, sacrifice ended. The need for sacrifices for sin. Giusab. Sa Old Testament, kinahanglan ka mag-ihaw. Ugwa ka ihawonon, papaliton ka sa gawa sa templo. Mamunay sa una. Niya, ang publika, wa kay paliton, wa kay kapalit. So wala kay maihaw. So, kisa may ihawon, ikaw. Amen? Kaya man kay kuhan. So, kung wala kay maihaw, wala kay ma-offer diya sa Ginoo, so you will not be, di ka makahimo sa sin offering. But to God be the glory, thanks be to Christ Jesus, worship is restored because once and for all sacrifices ended diya sa kinabuhi ni Christ. It's ended in Christ Jesus for all the sacrifice for sin because Christ died for our sins. Woo! Hallelujah! Now, believers respond to this grace with thanksgiving and praise. Maura na atong ikabalos, we can respond to the grace of God with thanksgiving. The gospel not only to save sinners, it restores worship to God. Wala lang ka kay luwas na ka sa Ginoo, kundili gi-restore sa Ginoo ang atong pagsimba. Mao nang inig ka Domingo, manganhi gyud tag manimba ta. Amen. So ayaw sugot nga naa ka dinhi pero wa ka kasimba. Kaya nga naman, mura kag si Pedro ug si Juan, padung sila sa simbahan na kaagi og nahubsan nga pispan, balin daghan ng isda. Nga padung sila simbahan. Nya alas 8 na, magsugod alas 8:30 kay tagapalumpon to. Alright? Pag-agi nila, kuy, taganang wagi tao. Nobsan, kisi-kisi ng mga tilapia. Ingon si Pedro, Juan, ikaw na lang ato simbahan. Ako'y manikop diri, wara ba tayo sudan? Ingon si Pedro, sige, kay murag kinahanglan kita mo simba. So, ato Juan sa simbahan. Si Pedro nanikop, gihukas niya iyang sanina. Nikop siya dito. Samtang nanikop na, nagsugod ng simba, si Pedro nagunaw na siya. Sige, sikop. Na, simba na ron, praise and worship na ron. Sige, sikop, praise and worship na ron. Si Juan po nga tuwa sa simbahan, sige po siya gunaw na nga, si Pedro na bakatoy kuha. Manghatag bakato ron. Pangutan na, kinsay nakasimba nila. Silang duha, wa. Hallelujah. Amen. Glory to God. So worship that begins in Psalms 116, mga igsoon, ni-reach out na siya until dito sa eternity. Kaya dito sa langit, manimbat ang tanan. Every tribe, every tongue, every nation will sing praises to the Lamb forever. Tanang dila, tanang kaliwat,
tanang nasod mga igsoon, magasimba kita din na sa atong buhay nga Dios dito sa langit. Worship and thanksgiving will never end. Kini diri is just a practice. Mo na pag-practice na daan kay dito sige na lang tagsimba, unya wa ka ka-practice. Ibalik ka diri sa yuta. Tapulan kay kamo simba diri. Nya dalon de kas Ginoo dito nga dito 24 hours nang simba. Hallelujah. Because worship and thanksgiving will never end. Dito napita mga igsoon. Nang pangutana nako karon, is your devotion to Christ motivated by duty or by gratitude for God's grace? Ang inibang imuhang devotion karon sa Ginoo. Are you motivated by duty? Unsa man na? Kasi pastor magsigigig panawag basta hindi na nakasimba. Munong muari na lang mo kay maulaw laban na magkita tas merkado. Brad! Wala kay katong Sunday. Oh, pastor sorry kayo. Karong Domingo na ako. Oh, so niabot ka din kay niingnan tamang ka. Unya og dita magkita. Moabot ka kadire. Mga igsoon, you ask yourself, is your devotion to Christ motivated by duty? Or by gratitude for God's grace? Niyan ni ba kadiri mga igsoon, tungod kay imo ning pagpasalamat, tungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Mo na mag-alanganin mo. Did we come here because of the grace of God? Did we come here because this is our gratitude to God's grace? Amen. That should be the motivation. Mingan nita mga igsoon, bisag wala tay tulog, ako gabi, 2 ka oras, bisag wa ko'y tulog, na ako, kay di po pwede kong mawa ko diri. Pero mo na ingon ni Pastor John, ngano lagi, og kamoy mo absent, okay ra, nganong kami dili? Nga, pwede daw ko nun siya, kay tupad na po tayo yung simbahan, pwede man tingali no nga, ako schedule wali, niya mo kalit lang siya, di mo simba, kay naglain ng lawas, tuwaran sa simbahan, asa yung balay, lasluyo, paresa mo kay wa ko tulog gabi hubak ko gabi nya di ko mutunga. Sunod Domingo wa na mo. Ngano man pastor, gi Indian mi. Nganong ako lagi di lagi ko moingon nga ng Indian man ka ko brad. Joke lang na. Because we understand that every response, kada response nga atong gibuhat is motivated by gratitude because of God's grace. Amen. Gimotivate ta. Busa! What will be our action plan? Buhaton na to mga igsoon. Recommit yourself. Let us recommit ourselves to faithful obedience, service, discipleship. Recommit. Ihatag. No? Ihatag dias Ginoo mga igsoon. Atong kinabuhi. Just like the psalmist mga igsoon, who paid his vow. Even if God did not ask for it, but he paid his vow because this is his natural response to the God's grace. So examine the commitments you have. Examine your commitment today. Diya sa Ginoo mga igsoon. Kung wala man nimo ni nabuhat nga bilang natural response, basin kung gibuhat nimo ni tungod kay pressure ka sa imong asawa, pressure ka sa imong mama, kay imong mama worship leader. Yang magsige yung painom ng mata na mo diya, manim bata. Na pressure lang ka, dili ka kani o di ka maingnan. Amen? That's pressure. Alright? Dapat atong pangutanaw na atong kagalingon, let's ask ourselves, did I do it because of the grace of God or because it is duty? Kaya ang duty, if it is duty only mga igsoon, you will be burned out. Mabitaw ng daghang mga nagtrabaho, Sir, I need break. Why? Stress ako, sir. Okay nga naman, duty man. Pero kung out of the grace, grasya, ay, perti ka-enjoy lang gyapon ang buhaton. So, recommit yourself to faithful obedience, service, and discipleship. Atong ihatag na sa Ginoo. Ask, what promise of devotion have I neglected? Ask yourself. Kung sabay akong ikasaad sa Ginoo nga ako nang neglect. God's favor does not produce spectators. It produces worshipers.
Amen? Ang pabor sa Ginoo mga igsoon wala na nagaproduce og mga spectator diha sa simbahan, but it produces worshipers. When grace is received, devotions follow. Sa dinang ma-experience mo grasya sa Ginoo, ang devotion mga igsoon mosunod yun na. Amen? When redemption is experienced, worship becomes natural response of the heart. Mao gyud may tabo. Natural response. We embrace this action plan mga igsoon. Ato ni siyang i-embrace. God's grace continues to shape us into a devoted worshiper. Ang grasya sa Ginoo padayon na nga maga-shape nato. Amen? When God's favor is received, hearts offer devotion. Amen? Tidaw? When God favor is received, hearts offers devotion. Amen? Palakpakan na ito atong buhay nga Dios. Hallelujah! Glory to Jesus. Manginaot ko mga igsuon nga ang atong pag-alagad sa Ginoo, it will not be a burden anymore. And don't call it a sacrifice. It is your offering. For me, to come here every Sunday, bisan pag every day, it's not sacrifice. It's my offering. Amen? Salamat kay Ginoo nining kabuntagon. Thank you for your word. Thank you, Lord God, for your message. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo kayo. Salamat kay sa imong gahom. Salamat, Lord God, sa mensaheng imong gihatag. In the name of Jesus, bless your people as you continue, Lord God, to pour out your grace upon them, to count out, Lord God, your mercy and the salvation. Salamat kay Ginoo, ikaw, magapanalangin kanila. In Jesus' name, amen. Amen.